At ayan nga ako, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong araw na itong balita na gusto daw paimbestigahan ni Imee Marcos itong paghuli kay dating Pangulong Duterte kung ito daw ay dumaan sa tamang proseso. Ito, pakakinggan natin guys. Tigahan ni Senator Imee Marcos sa Senado ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa presidential sister, mahalagang mabatid kung nasunod ang due process dahil sa pagkakasangkot ng Interpol at International Criminal Court. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, nananawagan siya ng aniyay urgent investigation sa nangyari na nagdulot umano ng pagkakabahagi ng bansa. Anyway, kung ako din naman yung si Imee Marcos, libo-libo ba naman na supporters ni Pangulong Duterte ang nagsilabasan ngayon worldwide. Aba isa, dalawang, tatlo na nga lang na hindi bumoto sa'yo, malaking kawalan. Ano pa kaya kung libo-libo itong mga ganitong tao, di ba? So, ewan ko lang. So, Ito naman ho ang sagot ni Atty. Panelo diyan sa balak na pagpapaimbestiga ni Imee Marcos sa nangyaring pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. And ho, pakinggan natin guys. Muna kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kumbaga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigahan mo? Illegal nga eh. Nakitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na akong investigation. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema ang huling Correct. bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo eh. Ayan ang pahayag ni Atty. Panelo. Ayan ho. So, dapat daw sumama na lang sa Imee Marcos doon sa pag-file ng petition din sa habeas corpus dyan sa mga ahensya ng gobyerno na di umano ay illegal ang pagdakip dito kay Pangulong Duterte. Ayan ho. Kaso mo, ang mismong abogado ng Estado, abogado ng gobyerno na ang Office of the Solicitor General na si Minardo Guevara, ayaw niya na siya ang maging kinatawan dyan sa mga pinatawag sa Korte Suprema tungkol dyan sa habeas corpus na yan. So, ano na? Sabi naman ng Malacanang, nasa kay Sol General daw yun. I-assess daw niya ang sarili niya. Kung karapat dapat pa daw ba siyang maging Solgen. Ayon naman kay Solgen Minardo Guevara, nasa sa Pangulo yun kung siya ay ipapa-step down na niya. Ayan. Ha? Ano to? Karambola na this? Eto ha, dahil nga sinasabi ng kampo ni Pangulong Duterte na illegal nga ang pagdampot sa kanya, balikan natin itong sinabi ni Atty. Libayan kasi ano pa ang iimbestigahan ni Imee Marcos kasi eto naglabasa na nga ito guys. Ayan ha, pakinggan natin. Noong interview ito ng Malacanang dito sa taga-DOJ dyan sa kay General Torre. Ayan, pakinggan natin sinasabi ng DOJ at ang reaction ni Atty. Libayan ha? About dyan sa Competent Judicial Authority. Kung sino nga ba ang Competent Judicial Authority? Pakinggan natin yung dahilan niya sa Quezon Judicial. Prosecutor General natin, napirmahan na niya yung certification at tinudala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa ng mga requirements bago turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang silbi bilang Competent Judicial Authority? Oo, kasi hindi ka Competent Judicial Authority. Ganun lang kasimple yun. Si Atty. Libayan ang nagsabi na mismo na hindi kayo competent judicial authority dahil nga ang DOJ is under sa Office of the President which is the executive branch. So ang judicial ho, ando doon sa pinamumunuan ng Korte Suprema, Court of Appeal, Sandigan Bayan, pababa ho sa mga korte natin. Ayan ho, Regional Trial Court. Ayan po yon. At isa pa nga ho yung naging reaction ni Atty. Libayan dyan sa Undersecretary ng Presidential Communication Office na si Claire Castro tungkol sa sinabi niya noong mga nakarang araw na sinunod na ng gobyerno ang Republic Act 9851
Wherein, ang ayon naman kay Atty. Libayan, tama nga yung may Republic Act 9851, pero hindi kasi tinapos ni Atty. Claire Castro yung buong paragraph ng Section 17 ng nasabing batas, na kung tatapusin mo, nakalagay doon, pursuant doon sa treaties nga ng mga bawat bansa na miyembro ng ICC. So ngayon, babalik ka ulit doon sa Article 59 of Rome Statute. Yan ho ang treaty, ang Article 59. So ano na, buhol-buhol na itong nangyayari sa kalibutan. Ayan, oh. So ano pa imbestigahan ni Amy Marcos? Ay, por Diyos, por favor, Marimar, isama nyo na si Corazon tsaka si Fulgoso na aso nila. Hi, Carlo Medes TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed day ahead to all of you guys. Bye-bye.